Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Okay, panoorin lang po natin itong si Boy Lighter. Boy Lighter, nabansagan na ho itong Boy Lighter eh. Alam naman po natin na magkakaroon sila ng pagtipon-tipon bukas daw sa Luneta, October 12. Well, malaya naman sila magtipon-tipon eh. Di ba? O, alam naman po natin na dalawa ang agenda nila. Marcos resign at sa mga kurakot. Oo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan namin ng mga DDS, no? Diyan sa kurakot na pinaglalaban nyo, na gusto nyong panagutin, kaisa nyo kami sa panawagan. Pero diyan sa agenda nyo na Marcos resign, never po kaming sasama sa inyo. 'Di ba? Never po kaming makiisa sa inyo. 'Di ba? So eto na po mga ka-action. Kagabi yata ito na rally kasi napanood ko na kung saan ito si Boy Lighter tila nagwawala at sinisisi ngayon ang kapwa nila DDS. Kaya daw hindi sila nananalo sa kanilang mga rally kasi nagkandawatak-watak or hinahati daw ni Kalbo. Sino ba ang Kalbo? 'Di ba? Ngayon, ito naman ang isang DDS na kasama nito ni Boy Lighter, abay nagsalita din at inupakan din si Maharlika at malutong na PI ang binitawan ng isang DDS supporters. Ito na sinasabi natin, sila mismo hindi nagkakaisa. Sila mismo nagsasabong na, 'di ba? Na parang mga manok na panabong. 'Di ba? Ito ho mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Mga walang bayag ang nasa gobyerno. NBI walang bayag. Gayon din ang NBI walang bayag. Ang kaya nilawin ay mga vlogger, mga mahihirap na Pilipino ang kaya ipaulit ng gobyerno. Walang bayag ang Senado, ang House of Representatives. Pinadalala ko lang sa Pina. Pati ang isang vlogger na nag-capture ng headshot. Bilis na huli. Pero, yung mga magnanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, manduhugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na nakakalipas, ilang buwan na nakakalipas nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Hindi lang kayo lalabas. Di ba? Pag lahat tayo naubos, kaya sa 12, baka marinig nila, no? Bakit sa 12, lumabas na kayo. At ito hinihingi namin. Kung saan si Kiko Barzaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally na mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kung titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue, maliban kay Kiko Barzaga, huwag niyong puntahan, huwag kayong pumunta. Dahil pera-pera lang yan, mga bayaran ng mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag-rally doon sa EDSA sa harap ng Robinson, ibig sabihin, buwang yan. Anong gusto mo? Ikaw maging manager ng Robinson? Andun ba ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag-rally sa EDSA Monumento, anong gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa Monumento? Kaya kung saan si Kiko Barzaga, doon tayong lahat. Kung sino ang mag-organize na mag-declare death at ibang venue, huwag yung puntahan, huwag yung pakisamahan. Hayaan yung makalbo sila sa kakarali nila doon. Tama! Ilang rally lang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nanalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. Kalbo, mga naman tao! Natatalbo naman kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Kulot salot. Aray! Kaya hindi nagsimula mag-rally. Sobrang tagal na, pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12, kung saan si Kiko
mag-schedule yan ng ibang venue, huwag niyong puntahan. Kahit kalbo kayo, lumahaba ang buhok ko yung puntahan. Pinagbotak-botak niya ang mga nagrarali. Pati yung matatapang, yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak. Umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-build ka sa rally bago ka pumatak. Bilang kayo ng nilay, matapang lang kayo sa social media, pero hindi naman kayo nakikita ng build. Dapat yung matapang na nito sa kalsada. Matapang ka kasi nasa bahay ka eh. Yan si ganun. Mabuang. Yan, isa na dyan, si putang ina mo, mahal ka. Ay, putang ina ka. Yan, sino ba yan? Kung talagang matapang ka, umuwi ka dito sa Pilipinas, mag-lead ka ng rally. Hindi yung putak ka ng putak sa social media. Umuwi ka dito. Yan ang tunay na matapang, huwag kang duwag, putang ina ka. Pero na ko nakikita ngayon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Boy Lighter at saka yung isa na minura, si Maharlika. Totoo naman ang sinasabi nila eh. Si Rocky, si Maharlika, putak ng putak sa social media, matapang na nagsasalita sa social media dahil nasa ibang bansa sila. Pero itong mga DDS na kapwa nila DDS supporters, bakit hindi sila umuwi at dito ipakita ang kanilang pagdadamayan, 'di ba? Kung may pagkakaisa sila. Totoo naman, may punto naman yung isa eh, 'di ba? Matapang lang dahil nasa ibang bansa. O ayan, nakatikim ka tuloy ng malutong na mura sa kapwa mo DDS, Maharlika. 'Di ba? Pero doon sa sinasabi ni Boy Lighter na hinuli yung nag-post lang ng headshot, talagang huhulihin ho talaga yon, 'di ba? Tama yung sinabi niya, kapag mahirap mabilis mahuli. Kaya tayo na mga maliliit, na mga mahihirap, na kapwa ko mahihirap, wag na wag tayong gumawa ng lumalabag sa batas dahil mabilis ho tayo mahuli, 'di ba? Kasi yung headshot na yon ay iba yon, 'di ba? Dapat naman talaga arestuhin, 'di ba? At doon na magsisimula ang proseso. Doon niya didipinsahan sa korte, 'di ba? Kung ano ang kanyang magiging depensa. 'Di ba, mga ka-action? Tanong natin kay Boy Lighter. Noong si Vice President ang nag-threat sa Pangulo na kung saan kasama pa yon sa ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? May 7 na na reason o dahilan kung bakit siya na-impeach doon sa House of Representatives. Kasama po 'yun. Ang tanong natin, kayo ba nag-ingay noon? 'Di ba hindi kayo nag-ingay? Pero anyway, dito tayo sa sinasabi niyang kung saan daw si Kiko Barsaga, dapat nandun daw sila. Ang tanong natin, mapupuno kaya nila ang luneta? Di ba? We will see. Titingnan ho natin, mga ka-action, mga kakamping. Alam mo, Boy Lighter, napapahanga ako sa sobrang mong tapang. Sa sobrang mong tapang. Pero hanggang kailan kaya ang tapang na yan? Di ba? Hanggang kailan kaya ang tapang ni Boy Lighter, mga ka-action, mga kakamping? Siya mismo umamin na pinadalhan daw siya ng subpoena. Ayan, in-underestimate niya pa ang kakayahan ng NBI ba yun, ang binanggit niya, at kongresista. In-underestimate niya pa. Grabe to si grabe to si Boy Lighter. Walang preno kung magsalita. Di ba? Pero wala yan, mga ka-action, mga kakamping. Sa totoo lang. Wala yan. Last year pa yan nila gusto pa babain si Mr. President. May nangyayari ba? Wala. Di ba? Ngayon, sinisisi niya na si Kalbo kung bakit hindi sila nananalo sa mga rally. Kasi hinahati daw o winatak-watak dito ni Kalbo. Sino ba yung si Kalbo? Organizer din ba ng DDS? Ang madalas ko nakikita dyan sa Idsa Shrine, si Silis. Pero di ko sure kung yan ang tinutukoy niyang Kalbo. Di ba? Tingnan natin. Uulitin ko dyan sa panawagan nyo na managot ang mga kurakot. Kaisa nyo po kami sa panawagan na yan. Pero dyan sa gusto nyong mag-resign, si Mr. President Bongbong Marcos, sorry mga kaibigan, hindi ho kami kaisa ninyo sa panawagan na yan. Diba? Dahil mas gugustuhin pa namin at lalo ngayon hinahangaan si Mr. President Bongbong Marcos sa mga ginagawa niya ngayon.
Di ba, mga ka-action, mga kakampeng? Kaya ipag-pray ho natin ang ating bansang Pilipinas na sana ay maging okay at maibsan itong kinakaharap natin ng mga suliranin sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos. Mabuhay po tayong lahat. So yun lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!